DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na po tayo ngayon ng Biyernes, huling Biyernes para sa buwan ng Agosto 2024. August 30 po tayo. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, inyo po munang makakasama sa mga balita at talakayan sa Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Sa ulo ng ating mga balita, cloud cluster sa silangan ng Pilipinas, posibleng maging LPA. Habagat naman patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Kontrata sa supplier ng National ID Cards tinerminate ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Investigasyon ikinasan ng Senado. Pagpapawalang sala naman kay dating Senadora Laila De Lima sa huling drug case, pinagtibay ng korte. Dating Pangulong Duterte dedma lang sa investigasyon o imbitasyon ng House Quad Committee. Pagbabakuna naman sa mga baboy kontra African Swine Fever sisimulan na ngayong araw sa Batangas. At bomb threat sa Supreme Court nagdulot ng panic. Yun pala ay drill lang. Yan po muli ang ulo ng ating mga balita ngayong huling araw ng Biyernes para sa buwan ng Agosto, August 30, 2024. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes, live via satellite sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Ngayon din po mula sa DZRH Lawag hanggang DZRH Zamboanga. Kasama na rin natin ang ating aksyon radio stations nationwide, radyo natin stations nationwide, at sa higit 1,000 cable providers sa buong Pilipinas. Sa detalye po ng ating mga balita. Magandang umaga Pilipinas! Isang kumpol ng kaulapan ng binabantayan ng DOST Pag-asa sa silangang bahagi ng bansa na posibleng mabuo bilang low pressure area at papasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa mga susunod na araw. Sinabi ng Pag-asa na ang southwest monsoon o habagat pa rin ang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Central Luzon at Visayas. Partikular na apektado ng habagat ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Kasama sa makararanas ng kalat-kalat na pagulan ng Metro Manila, Western Visayas, Negros Island Region, Calabarzon, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan at nalalabing bahagi ng Mimaropa. Sa iba pang mga balita, kinansela na ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang kontrata sa pagitan ng BSP at Allcard Incorporated na supplier ng PhilSys ID card. Sa ilalim ng MB Resolution No. 962, tinapos na ang kontrata para sa technical at maintenance support personnel, training ng BSP at Philippine Statistics Authority personnel. Tapos na rin ang kontrata sa supply at delivery ng raw materials, consumables at wear and tear spare parts para sa 116 na milyong piso na Philippine ID cards. Nakapaloob sa resolusyon ng Notice of Decision hinggil sa detalye ng termination ng kontrata tulad ng pagkabigo ng ACI na ma-deliver ang sapat na raw material sa takdang panahon sa kabila ng ibinigay na extension. Bigo rin ng ACI na i-maintenance ng production machinery bunga ng kawalan ng spare parts
habang hindi rin nito natupad ang kanilang obligasyon sa ilalim ng kontrata. Tinukoy rin ng BSP na hindi nakasunod ang ACI sa pagbibigay ng komprehensibo at makatotohanang catch-up plan na inabandona nito ang kontrata, habang nagkaroon din ito ng 7% wastage na lagpas 1% maximum allowable wastage. Ibig sabihin, napakarami ang nasayang. Pinagtibay naman ng Muntinlupa Regional Trial Court o RTC ang desisyon nitong nag-aabsuelto kay dating Senadora Laila De Lima may kaugnayan sa huling kaso tungkol sa iligal na droga. Ito'y matapos ibasura ng korte ang motion for reconsideration na inihain ng prosekusyon. Ayon sa korte, maituturing na double jeopardy ang kahilingan ng prosekusyon dahil ang pagbasura sa kaso ni De Lima sa pamamagitan ng demurrer to evidence ay katumbas ng tuluyang pagpapawalang sala sa kaniya. Paliwanag ng korte, mababaliktad lang ang desisyon kung nagkaroon ng pang-aabuso sa ibinabang hatol. Hindi naman pauunlakan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang imbitasyon sa kanya na dumalo sa pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa extrajudicial killings noong kanyang administrasyon. Ito ang binigyan din sa DZRH ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Sinabi daw sa kanya ni dating Pangulong Duterte na hindi siya dadalo dahil tiyak itong kokontrahin lamang ng mga kongresista ang mga gagawin niyang pagpapaliwanag. Punto pa ni Panelo, kung mayroon umanong matibay na ebidensya laban sa sino mang sangkot sa extrajudicial killings, illegal na droga o pogo ay dapat idiretsa o diretsahan ng idemanda at huwag nang idaan pa sa Kongreso. Wala, hindi siya pupunta ron kasi sabi niya, ba't naman ako pupunta ron? Alam naman natin dyan, wala kang karapatan dyan magpaliwanag. Papaliwanag ka lang, papahintuin ka na. Gagaguhin ka lang dyan eh. Bakit pa ako pupunta? Ang punto ay ganito, Henry. Kung meron kayong goods, may ebidensya kayo, kung kanino man, ay demanda nyo na. Huwag nyo nang padaanin dyan sa Kongreso kasi sa Kongreso, ang mangyayari dyan, trial by publicity. Ang tinig ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Samantala, hinihinga naman ng Philippine National Police o PNP ng ebidensya si Lieutenant Colonel Jovi Espinido ukol sa pahayag nito sa kamakailang pagdinig sa House Quad Committee. Kaugnay ito sa isinawalat ni Espinido na may kota at reward system sa mga pulis noong Oplan Tukang. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, handa ang PNP na tulungan si Espinido kung mayroon itong hawak na matibay na ebidensya na magpapatunay sa korupsyon ng ilang tiwaling pulis. Pero kung hindi mapapatunayan ni Espinido ang kanyang aligasyon, ay maaari siyang makasuhan. 14 na minuto po makalipas ang alas 4 ng umaga, ipina site contempt ng House Quad Committee si Senior Superintendent Gerardo Padilla ng Bureau of Corrections dahil sa pagtangging sumagot sa mga katanungan ng mga kongresista. Sumentro ang mga tanong ng Quadcom sa insidente ng pagkamatay ng 3 Chinese national na pinatay sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Si Padilla kasi ang dating officer in charge o OIC ng naturang piitan nang mangyari ang naturang krimen. Tinanong siya tungkol sa ginawang paglipat ng selda ni na Fernando Magdadaro at Leopoldo Tan Jr. na siyang pumatay sa 3 Chino pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Matatandaang sina Magdadaro at Tan ang kapwa humarap din sa pagdinig ng Kongreso kung saan inamin nila ang naturang pagpatay. Mananatili ngayon si Padilla sa Bicutan City Jail ng 30 araw base sa inihaing contempt citation. Sa iba pang balita, aarangkada na po ngayong araw ang bakunahan sa mga baboy kontra African Swine Fever sa lalawigan ng Batangas. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica na partikular nila munang tutunguhin ang Lobo Batangas na siyang ground zero ng ASF. Alamin nila kung gaano ka-epektibo ang gagawing controlled vaccination upang matalakay ang mas malawak pa na pagbabakuna. Nitong nakaraang linggo umano ay nagbahay-bahay ang mga otoridad upang malaman kung sino ang gustong magpabakuna ng baboy upang makuna nito ng blood samples.
As of now, nakapwersa tayo sa Batangas. At especially itong sa Lubo. No? Pagka sinurrender nila yung baboy at may simptomas, papatayin. Bukas ay magkakaroon na kami ng controlled vaccination ng ASF. Uunahin namin ang apektadong bayan ng Lubo upang malaman natin kung itong sistemang pagbabakuna ay makahihinto sa paglaganap ng sakit. Ang tinig ni Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica. Magandang umaga, Pilipinas! 17 minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga. Nilinaw ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na drill lamang ang napaulat na fire at bomb threat sa Supreme Court at Court of Appeal sa Maynila noong Huwebes. Kasunod ito ng pagdatingan ng bomb squad, Philippine Coast Guard at mga SWAT sa lugar. Inilikas rin ang mga kawani ng ahensya patungo sa Paco Park at isinarado ang kahabaan ng Padre Faura. Pero pinabalik din ng mga empleyado matapos ang isinagawang drill. Ayon kay Ting, sinadya nilang hindi rin sabihin sa pulisya at Coast Guard na drill lamang ito at bagay na inaprubahan naman ng Supreme Court en banc. Pinalawig pa hanggang February 2025 ang inilabas na freeze order sa bank accounts, ari-arian at iba pang assets ng puganteng religious leader na si Apollo Quiboloy na nahaharap sa kasong human trafficking, child at sexual abuse. Ayon ito sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, base sa resolution ng Court of Appeals na may petsang August 20, sakop ng freeze order ang 10 bank accounts, 7 real estate properties, 5 motor vehicles at 1 aircraft na pagmamay-ari ng KOJC. Gayon din ang 47 iba pang bank accounts, 16 na real estate properties at 16 motor vehicles na pagmamay-ari din ng Kingdom of Jesus Christ. Kung maalala o kung matatandaan, noong August 5 nang unang inisyuhan ng CA ng freeze order, ang mga ari-arian ni Quiboloy kabilang na ang KOJC at media arm nito na sa Warasug Media Corporation o yun pong SMNI. Isang secret hallway naman ang nadiskubre ng mga pulis sa loob ng Cathedral ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Yan ang inihayag ni DILG Secretary Benhur Abalos sa gitna ng patuloy na paggalugad ng mga otoridad sa loob ng KOJC compound upang makita ang puganteng religious leader na si Apollo Quiboloy. Ayon kay Abalos, ang naturang secret hallway ay patungo sa silid ng pastor. Sabi ng kalihim, ang intricate design ng istruktura sa loob ng compound ay mas nagpahirap pa para sa mga pulis na matukoy ang kinaroroonan ng puganteng pastor. Humingi na niya sila ng plano sa Office of Engineering ng Davao City LGU upang malaman ang buong disenyo sa compound, ngunit hindi pa nila matiyak kung ang mga sikretong lagusan ay nakadeklara o hindi. Binigyan din ni Abalos na kung hindi ito nakadeklara ay panibagong paglabag ito sa batas. Samantala, ibinunyag din ng kalihim na may nakitang bolo na nakabaon sa buhangin habang napapalibutan din ng live wires ang mga bakod sa loob ng compound. Alas 4:20 ng umaga, hiniling ng kampo ng KOJC sa Davao City Engineering Office na patigilin na ang mga pulis sa kanilang ginagawang drilling sa loob ng compound. Kasunod dito ng pagpasok ng mga equipment ng mga pulis sa loob ng 30 hektaryang lupain. Kabilang dito ang blue box na ipinasok sa compound, life and motion tracer, life detector equipment at proton illicit device. Ayon kay Police Regional Office 11 spokesperson Major Catherine De La Rey, lahat ng kagamitan na ito ay kayang mag-detect ng vital signs ng tao, kilos at boses na makatutulong sa kanilang paghahanap. Ginagamit niya ito sa mga search and rescue operation at lahat ng specialized equipment na ito ay legal. Una nang iginit ng abogado ng puganteng Pastor Quiboloy na si Attorney Israelito Torion na dapat na umalis sa lugar ang mga pulis kasunod ng inilabas na temporary protection order ng Davao RTC Branch 15. Pero nilinaw naman ng Davao RTC na ang TPO ay hindi makakaapekto
at hindi pumipigil sa police operation sa loob ng KOJC compound para maisilbi ang warrant of arrest sa puganteng pastor. Samantala, iniimbestigahan na ngayon ng PNP ang umano'y na-leak na video ng raid ng underground mansions sa ilalim ng KOJC compound. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, nagmula ang video sa animoy vlogger at dati umanong miyembro ng KOJC. Sa naturang video na ipinost din sa YouTube, ipinakita nito ang pagsuyod ng PNP sa mga tunnel, bunker at kwarto sa ilalim ng 30 ektaryang compound. Sa naturang underground facility, pinaniniwala ang nagtatago at gumagalaw ang puganteng pastor at 4 pa nitong kapwa-akusado. Dinside niya, saan itong mga even yung kwarto ni Pastor Kibuloy. So, marami siyang alam because sinasabi niya he's a dating miyembro po ng KOJC. So, imbestigahan natin how come nag-leak itong mga video, particularly those videos na nakuha habang nag-i-implement po tayo at hinahanap po natin yung mga wanted persons. Samantala, kinumpirma rin ng tagapagsalita ng PNP na may pinasok ng blue box ang PNP sa KOJC compound na magagamit umano sa pagsisilbi ng arrest warrant. Tumulong na rin ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pambansang pulisya sa operasyong paghahanap sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Colonel Louis De Maala, tagapagsalita ng Philippine Army, nakapaligid na sa compound ng KOJC ang mga tauhan ng Eastern Mindanao Command. Pero nilinaw ni De Maala na para lang ito sa crowd management at humanitarian assistance at hindi tulungan ng PNP sa pag-aresto sa pastor. Aminado si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na mismong ang pulisya ang humingi ng tulong mula sa AFP. Ito'y matapos umabot umano sa mahigit 6 na po ang bilang ng PNP personnel na nasugatan o nasaktan sa gitna ng nagpapatuloy na nasa 7th araw na po ngayon na paghahanap sa puganteng pastor. Humingi po ng augmentation from other security forces kasi sabi ko nga kanina pang 5 araw na po ito, pagod na po yung ating mga pulis. In fact, kumuha na rin po tayo ng augmentation sa ibang region kasi kailangan din naman po magpahinga ng mga ibang pulis po natin na deploy ng first 1 to 3 days ago. Yan po ang tinig ni Colonel Jean Fajardo, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:24. Mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yun sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, rekomendado po ng Philippine Nurses Association ang Shield Bath Soap. Mga misis, ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, kumusta ho kayo? Ang bilis ng araw talaga, no? Biyernes na. Parang kailan lang nag-long weekend. Pero hindi tayo long weekend po ngayon. Tayo ay nasa huling Biyernes lang ng buwang ito. August 30, 2024. At ngayon din ay araw ng sweldo. Swelday para sa mga mababait ang employer. Pinapaagay sahod. Tayo ngayong araw meron na eh. Kita mo na ba payslip mo? Meron na, pinadala na kahapon. Kanina madaling araw. Sa iba pa po nating mga balita, hindi maapektuhan ang kabuhayan ng mga onion farmer sa kabilang sa gagawing pag-aangkat ng 16,000 metriko tonelada
ng puting sibuyas. Ito ang tiniyak sa DZRH na Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa kasunod ng pag-aproba sa import clearance ng aangkating sibuyas. Sabi ni de Mesa, hindi naman masasapul ng timeline ng pag-aangkat ng harvesting season ng onion sa Pilipinas. Layunin lamang anya ng hakbang na ito na matiyak ang sapat na supply ng sibuyas lalo ngayong holiday season. So nag-allow si Secretary ng 16,000 metric tons na iaangkat natin puting sibuyas. Kailangan makarating ito at bago mag-December kasi alam natin towards the end of the year hanggang first quarter next year nag-harvest naman ng sibuyas. Ang tinig ng Agriculture Spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa. Mas pabor naman sa mga tindero ang pagbebenta ng imported na sibuyas. Ito ang sinabi sa DZRH ng ilang vendors sa mga pamilihan sa Metro Manila dahil mas matagal umano itong mabubulok. Kasunod dito ng pagsipa ng presyo ng puting sibuyas sa 110 pesos hanggang 120 pesos kada kilo. Yan ay kung ikukumpara sa 80 pesos hanggang 90 pesos kada kilo naman ng pulang sibuyas. Gayunman, ikinababahala pa rin daw nila ang epekto ng pag-aangkat ng libo-libong metriko toneladang puting sibuyas sa local farmers. Kasi syempre, mas dadagsa po ngayon yung mga imported na white onion. So, paano po yun? Paano po kaya yung mga local farmers natin pag ganun yung nangyayari? Yan po ang tinig ng isang tindera na nakapanayam ho sa pag-ikot ng DZRH News. Magandang umaga, Pilipinas! Rehabilitasyon naman ng Guadalupe Bridge, aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos. Alamin natin ang detalye mula kay Rose Babiera ng DZRH TV. Rose. Inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang proposal na i-repair ang Guadalupe Bridge at gawin itong earthquake resistance na kayang alpasan maging ang magnitude 8 na lindol. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng Pangulo na inaprubahan niya ang rehabilitasyon ng tulay kasabay ng pagtalakay sa mga update at plano sa mga infra project sa bansa sa ginanap na 20th National Economic and Development Authority o NEDA board meeting sa Malacanang. Ang rehabilitasyon ng Guadalupe Bridge ay bahagi ng Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Movement Project na layong patatagin ang mga transport networks sa bansa bilang paghahanda sa mga kalamidad gaya ng lindol. Ayon sa Pangulo, nakikipagtulungan na din ng gobyerno sa mga eksperto sa paglikha ng traffic management plan para mabawasan ang epekto ng malalang traffic na pinapasa ng mga commuter. Ayon kay NEDA Director General Arsenio Balisacan, ang project na ito, bagamat may opisyal na pondong natatanggap mula sa Japan International Corporation Agency, ay nakatag na may problematic na funding sa NEDA dahil sa mga delay sa implementasyon nito. Kaya naman sa pagtitipon, siniguro ni Balisacan na matalakay ang request ng karagdagang pondo at ekstensyon sa implementasyon ng proyekto. Tinatayang 365,000 na motorista ang dumadaan sa EDSA sa pamamagitan ng Guadalupe Bridge at noong Hulyo, matatanda ang inanunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH na target na simulan ng ahensya ang rehabilitasyon ng tulay sa Q4 ng taong ito kapag natapos na ng gobyerno ang expansion sa EDSA at ngayong aprobado na ng Pangulo ang proyekto, inaasahan na mas mapadali pa ang implementasyon nito. Kasabay nito, tinalakay din ang rehabilitasyon ng Lambingan Bridge at dagdag pa ng Pangulo, nakatutok na din aniya ang NEDA sa modernisasyon ng Lagundingan International Airport sa Mindanao na inaasahang magpapasigla ng ekonomiya ng rehiyon dulot ng mas pinahusay na travel experience. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:33, 4:33 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, inaprubahan na ni Manila Mayor Hani Lacuna ang Ordinance Number 9068 na magkakaloob ng tig 2,000 pisong graduation gift para sa mga graduate ng PLM at UDM. Nilagdaan kahapon ni Lacuna ang nasabing ordinansa na inakda ni na Councilor Pamela Fogoso Pascual at Majority Floor Leader Councilor Ernesto Isip Jr. Sinabi ni Lacuna na sakop ng 2,000 taas noo Manileño graduation gift ang mga graduate ng Universidad de Manila at pamantasan ng lungsod ng Maynila noong school year 2023 at 2024. Sa
Samantala, kumilos na ang komite ni Senadora Amy Marcos para sa panukalang palawigin ng 6 na taon ang termino ng mga opisyal ng barangay. Sinimulan ng talakayin ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation ng Senadora ang Senate Bill 1195 at Senate Bill 2629. Binigyan din ng Presidential Sister ang kahalagahan ng barangay officials sa pagpapanatili ng public order at paghahatid ng basic services sa mga komunidad. Ayon kay Senadora Marcos, kapos ang kasalukuyang 3 taong termino ng mga ito dahil inilalaan nila ito sa pagpapatupad ng mga polisiya ng national government. Dapat anyang bigyan diin ng sapat na panahon ang mga taga-barangay para makumpleto ang kanya-kanya nilang programa at proyekto. With a mere term of 3 years, the barangay officials often do not get the opportunity to formulate, develop, and implement their policies and projects. The present term of 3 years is far too short for these officials to see their own new projects through, since they spend the greater portion of their term, at least their first term, implementing the policies of national government. Bukod sa term extension, sinabi rin ni Senator Marcos na tinalakay rin ng kanyang komite ang posibilidad na isabay ang eleksyon ng sangguniang kabataan sa pambansa at lokal na halalan. Pinag-usapan din ang isinusulong ng mambabatas na hybrid election system o ang pagpapatupad ng parehong manual at automated elections. Samantala, sa iba pa nating mga balita mula sa probinsya, update naman sa oil spill sa 2 lumubog na barko at isang sumadsad na barko sa Bataan. RH37 Danny Kumilang, Danny. Ayon sa update sa pinakahuling ulat ng Philippine Coast Guard PCG, nakakolekta na ng 806,254 litro ng langis mula sa lumubog na MT Tierra Nova sa average flow rate na 24,614 litro kada oras. Ang Salvor Company na Harbor Star ang nagsasagawa ng siphoning mula ika-19 ng Agosto hanggang sa kasalukuyan. Patuloy pa din ang kanilang pagmamonitor sa karagatan malapit sa ground zero. Samantala, patuloy naman ang pagtatapal sa mga manhole at air vents ng lumubog na MT Jason Bradley upang tuluyan na itong mapalutang. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapatrolya ng Oil Spill Response Team o SRT sa baybayin. Sa kasalukuyan ay nananatiling negatibo sa oil spill ang mga lugar na minomonitor sa Bataan. Ang sumadsad na barkong MV Merolawan ay nakadaong na sa Diving Industry Shipyard sa Barangay Alas Asin sa bayan ng Maribeles at binabantayan ng mga tauhan ng Coast Guard. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Bahagya namang naghigpit ang Bureau of Quarantine o BOQ sa traveler screening process nito o pagsusuri sa mga pasahero na papasok ng Pilipinas. Ito'y bilang hakbang ng gobyerno upang maagapan ang posibleng pagkalat ng Mpox sa bansa. Sa pahayag ng Department of Health, kabilang sa mga tanong na kailangan sagutin ng mga pasahero sa kanilang electronic travel form ay kung nagkasakit sa nakalipas na 30 araw at kung may mga rashes, butlig-butlig o blisters ba ang mga ito sa katawan. Ayon sa ahensya, mahalagang maging tapat ang mga biyahero at ang pasaherong makikitaan ng sintomas ng BI o Bureau of Immigration ay sasangguni sa Bureau of Quarantine para sa ikalawang screening. Sakaling tukuyin ng tauhan ng BOQ na isa itong suspect o suspected case, dadalhin ng pasahero sa Mpox Referral Hospital. Itinalaga naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Department of Tourism Region 1 Director Joseph Francisco Ortega bilang bagong chairperson ng National Youth Commission o NYC kapalit ni Duterte Youth Leader Ronald Cardema. Ayon sa Presidential Communications Office, tiwala ang Pangulo sa pamumuno ni Ortega sa karanasan nito sa turismo at advokasya para sa mga kabataan na akmang-akmaan niya sa posisyon. Dagdag ng PCO, bahagi ang pagkakatalaga kay Ortega ng commitment ng administrasyon na palakasin ng mga kabataang Pilipino at tiyakin ang boses ng mga kabataan ay maririnig hanggang sa pinakamataas na level ng gobyerno. Landmines at mataas na uri naman ng baril na kumpiska ng mga sundalo sa Lorente, Eastern Samar. Sa detalye, RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy.
Nakumpiska ng Philippine Army sa Eastern Samar ang mga landmines at malalakas na uri ng baril. Ito ang sinabi ni 78th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Joseph Bugaon. Ito'y koleksyon sa International Humanitarian Law ban landmines na pagmamayari ng mga NPA sa bundok na barangay ng Barangay Antipolo, Llorente, Eastern Samar. Sa tip ng mga residente sa kasundaluhan at PNP sa Llorente, nagkaroon ng joint operation kung saan nakumpiskang 4 na IHL band anti-personal mines, rifle grenade, 22 na carbine ammunition, 4 na handheld radios at mga gamit ng mga NPA. Ang mga pinagbabawal na war materials pagmamayari ng Apoy Platoon Sub-Regional Committee, Eastern Visayas Regional Party Committee. Ang matagumpay na operation ayon kay Colonel Bugaon dahil sa tulong ng mga residente at mga dating mga rebelde ng Apoy Platoon. Mula dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Wala nang itatayo na dagdag pang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa bansa. Ito ang tiniyak ni Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro sa budget hearing ng Kamara sa panukalang budget para sa 2025. Ginawa ni Teodoro ang paglilinaw matapos ipadetalye ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang usapin sa pagpapalawak ng Mutual Defense Agreement o MDT. Ipinaliwanag ni Teodoro na mananatili ang kasalukuyang siyam na EDCA site sa bansa at wala ng planong karagdagan pa ito. Magkakaroon lamang anya ng pagpapalakas sa interoperable measures para sabayan ang mga bagong taktika ng China pagdating sa depensa. No, Your Honor, this does not entail the additional EDCA sites because we are sticking to the 9 EDCA facilities, but it entails perhaps interoperable measures to address China's creative and varied tactics on a defense-to-defense level. Ang DND po ay may panukalang budget na 258.16 billion piso para sa 2025. Mas mataas kumpara sa kasalukuyan nilang budget na higit 242 bilyong piso. Landmines o sa iba pa nating mga balita sa probinsya, 48 anyos na padre de pamilya patay matapos maaksidente. Sa San Jacinto, Pangasinan, RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Labis ang kalungkutan ngayon ng isang pamilya sa bayan ng San Jacinto matapos masawi sa aksidente. Ang padre di pamilya na si Virgilio Villanueva, 48 anyos, residente ng Barangay Lubong, San Jacinto, Pangasinan. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Napoleon Velasco Jr., alas 9 ng gabi minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Lubong nang malus control to sa Manubela at napunta sa kabilang linya at bumangga sa puno sa gilid ng daan kung saan malubha ang sugat na tinamo nito sa mukha at ulo na agad namang natakbo ng mga nag-responding police sa paggamutan, subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Ayon sa mga investigador, hindi naman nakainom ng alak ang biktima na ngayon nakaburol na sa kanilang tahanan sa San Jacinto, Pangasinan. Ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Love is like candy on a shelf. Good morning. Help yourself. Happy Friday na po mga nakatutok sa atin. Maraming salamat po ulit sa inyo pong patuloy na pagtangkilik sa Magandang Umaga Pilipinas. May wala man si Kuyang Angelo Palmones ngayon at nag-uunat-unat lang ng konti. Nag-relax lang ang ating Kuyang Angel. Pero maririnig nyo na po muli ngayong linggo yata o Lunes. Nandito na ulit ang ating Kuya Angelo Palmones. Pero ipinaabot po niya ang kanyang pasasalamat sa pagkilala pong iginawad ng People's Management Association of the Philippines sa programang Magandang Umaga Pilipinas.
na nagkamit po ng Best Radio News Program. Maraming salamat daw po, lalo na sa inyo, sa lahat ng aming mga taga-subaybay, taga-pakinig sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, Facebook at YouTube. At syempre sa lahat ng mga bumubuo ng Magandang Umaga Pilipinas sa harap at likod ng mikropono. Magandang umaga po muli sa mga nagtatanong kung may pasok. Wala namang ulan kanina. Wala, maganda naman ng ambon-ambon sa bandang Cavite. Pero hindi naman ho significant, palagay ko, para magsuspende ng pasok. Pasok naman tayo ng konti. Baka naman mapasobra ang ating walang pasok at umurong ng umurong. Magdagay tayo ng makeup class tuwing Sabado. Wawa naman ang mga bata. Ay, good morning, Lando Abaw. Good morning, maraming salamat Lord sa panibagong araw na ito. Yeng Fernando Ventura, nakikinig sa... Saan to? Pasonangka? At ang Ventura family. Magandang umaga po. Siyempre sa ating mga suki, Estela Nunez, Danilo Samson, magandang umaga po. Fernan Estibar ng Ternate, Cavite. Oy, magandang development sa Ternate, Cavite. Ligtas na sa buong Cavite yung mga nahuhuling isda at yung mga shellfish. Pero parang nung ipinagbawal naman yung shellfish, may mga nagbebenta pa rin sa gawing kawit. Pero ang magandang balita mula sa DA, ligtas ng kainin yung inakabuhayan dyan. Lalo sa Kawit, Bacoor, yung mga halaan, talaba, tahong, yan, napakasarap. Leonard Habungan ng Tuguegarao City, good morning. Larissa Lazarte, magandang umaga po. Ramon Caramon Abadillo ng Santa Rosa, Laguna. Nelly Abes, good morning. Of course kay Tita Lina Maliglig at sa mga nakikinig sa atin dyan sa Naik Public Market, magandang morning. Sofia Mateo, Marhay na aga. Kaberta Balde, magandang umaga. Sasuki din natin na si Maria Morena Sobrepeña ng Novaliches QC. Good morning po. At sa ating mga nakatutok pa sa DZRH YouTube, at maaari po kayo magpadala ng mensahe sa atin sa pamamagitan po ng ating text line 0919-282-6485, 0919-282-6485. Grace Tabuy ng General Trias sa Cavite, good morning. Nora Gallego ng Imus, Cavite. Jose Ramirez ng Calamba, Laguna. Romulo Cesar, maulang umaga dyan daw sa Oriental Mindoro. Talagang ganun pagka hapon, gabi, madaling araw, maambon, medyo malamig-lamig. Pero pagdating naman ng umaga, ayan na. Jamie Tan, Rodney Bolabola, good morning. Baltasar Bernabe mula sa Marilao, Bulacan. Marami pa rin ho tayong binabantayan. Huwag tayong makakalingat-lingat. Marami lang nangyayaring development sa mga binabantayan nating issues. Lalo na kay Alice Guo. Diyan pa rin. Nahanap pa rin. Si Apollo Kibuloy hinahanap pa rin. Hindi pa rin mahanap dyan sa Davao. At ang pinaka-latest natin, base sa ating nalalaman, ay yun. Base sa ating nalalaman ay yung freeze order, dati na ho itong in-issue noong August 20. Love is like candy on a shelf. Tama ba? O dati na itong in-issue. August 5, ayun. August 5 ng unang inisyuhan po ng 20 araw na freeze order ang mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero 20 days lamang yung validity ho noon, kaya ipinalawig. At ngayon kasama na ho dyan, pinalawig pa ng ilang araw pa to. Hanggang February 2025. Ang iba pa hong assets at ari-arian ng puganteng si Apollo Kibuloy. Tatanong kayo, bakit pugante? Bakit pugante?
Just help yan nga ho yung yung tinanong natin kay Attorney Chel Joc nung ating, kung inyong maalala, nakapanayam ho natin ng dito ho sa Magandang Umaga Pilipinas noong Tuesday. At ang sino nga naman na may arrest warrant at patuloy na nagtatago sa batas will be considered as fugitive, pugante sa mata po ng batas. May ilang abogado na rin po tayong pinagtanungan yan. Siyempre, ayaw naman natin ng nadadali tayo sa ere. Na tamang tawagin hong gano'n. No? Kahit na sino pa, kahit na hindi si Pastor Apollo Quiboloy ang sangkot, yun ho ang definisyon nito sa batas. At huwag nating babalintunain yun. Yun at yun na yun. Loisa Lee ng Kapas Tarlac, good morning. Albert Novicio naman ng Baler Aurora. Virgie Bembo ng Imus Cavite. I'm rich with love. Wala naman kay Texter 4176. Good morning, grupong Sungaw na nakamonitor dyan sa Virac, Catanduanes. Araw-araw silang nakamonitor. Ay, maraming salamat po ha. Pero yun nga ang tanong, nandun nga kaya sa tinutumbukan, nasa kaduluduluhan ba ng bunker, na pinaniniwala ang bunker o secret hallway na nadiskubre ng mga pulis si PACQ o Pastor Apollo Quiboloy. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto bago alas 5 ng umaga. Holiday today ha. Kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang manja? All you need is pride. At ba kasi pahirapan pang self-con sa pride, is-it worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindi manja based on test sa chocolate, mud, and sebum ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Balik-balita po tayo, masyado pang maaga para pag-usapan na gawing state witness si Sheila Leal Guo sa mga kasong may kaugnayan sa operasyon ng iligal na pogo sa bansa. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, mahirap pa sa ngayon na paniwalaan ng mga testimonya ni Sheila dahil malabo rin umanong talikuran agad ito ni si Alice Guo. May mga nakita rin daw kasing inconsistency si Gatchalian sa testimonya ni Sheila, gaya ng pagsasabing isa lang siyang simpleng tao na walang kinalaman sa negosyo, partikular na sa pogo. Pag-iwas kasi ito sa mga lumutang na dokumento kung saan may lagda si Sheila na mahigit 70 beses bilang corporate secretary at treasurer ng mga negosyong konektado sa pogo. Maaga pa para sabihin kung may pwede siya maging state witness kasi hindi siya nagsasabi ng kompletong detalye. At base kasi sa dokumento at ipinakita nga natin na sentro siya doon sa mga aktibidad at sa mga pinipermahan ng mga dokumento. So, just based on the documents alone, meron siyang alam. Pero kung gaano kalalim yung alam niya, yun ang maaga pa para masabi yun. Sa ngayon, mananatili pa rin sa detention facility ng Senado si Sheila Guo habang nagpapatuloy ang mga investigasyon. Sa iba pang balita, itinalaga naman ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Lipa Mayor Maynardo Sabili bilang bagong chairperson ng Presidential Commission for the Urban Poor. Nanumpa si Sabili bilang chairperson ng komisyon nitong Agosto 28 sa harap na rin ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Sabili ay isang kilalang politiko at negosyante na nagsilbi bilang alkalde ng Lipa, Batangas mula taong 2010 hanggang 2019. Dati na rin siya nagsilbi bilang miyembro ng Batangas Provincial Board mula sa 4th District noong 1991 hanggang 2001. Samantala sa parehong araw, pinangasiwaan din ni E.S. Bersamin ang panunumpa ni retired Court of Appeals Justice Stephen Cruz bilang chairman naman ng Board of Directors ng Philippine Postal Corporation. Samantala, naglabas na ng guidelines ang Commission on Elections para sa paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Sa 38 pahinang resolusyon na inisyu ng COMELEC, nakasaad na kailangan na maghain ang lahat ng kandidato ng sworn COC mula October 1 hanggang October 8, kabilang ang Sabado at Linggo mula 8 a.m. hanggang 5 p.m.
3 katao lang ang maaring isama ng isang aspirant sa paghahain ng COC sa local positions, habang 4 naman para sa mga tatakbo sa pagkasenador. Ikukonsidera lamang ng kandidato ang mga aspirants na naghain ng COC sa pag-uumpisa ng campaign period. Nakasaad din sa guidelines na hindi napapayagan ng substitution ng kandidato pagkatapos ng October 8 maliban sa kung namatay o disqualified ang original aspirants. Arestado naman ang isang lalaki matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa barangay Bambang, Taguig. Nahuli ang sospek na kinilalang si alias Bungal, 40 anyos, matapos magpatupad ng search warrant sa kanyang tahanan. Tinangkapasanan nitong umalis pero kalaunan ay sumuko rin at nakumpiskahan pa ng 9 na pakete ng shabu na may timbang na 15 grams at may kabuuang halaga ng 102,000 pesos. Himasrehas ngayon ng sospek at nahaharap sa kaukulang kaso. Patay naman ang isang 3 taong gulang na batang lalaki nang malunod sa isang water container sa Tayaba City sa Quezon. Sa ulat ng pulisya, patay na nang madaanan ng isang residente. Ang biktima ang kinilalang si Gabriel na nakitang nakabaligtad sa loob ng isang malaking container ng tubig sa labas ng isang construction site. Ako, matay ho sa investigasyon na iwang naglalarong mag-isa ang bata na napadpad sa naturang lugar at aksidenteng nahulog sa lalagyan. Hindi nakaahon ng bata dahil sa posisyon ng pagkakahulog nito, dahilan para tuluyan itong malunod at masawi ng walang nakakakita. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang maaaring mapanagot sa naturang aksidente. Unang tanong, nasan yung magulang nito? Samantala, balita muli mula sa probinsya, guro binaril sa ulo ng kaalitang asawa. Yung guro binaril sa ulo ng kaalitang asawa sa Valencia, Bukidnon. Anak naman hinostage saka nagbaril sa sarili ang sospek. Atin niya alamin na detalye mula kay RH19, June de Makutak. June. Magandang umaga, Pilipinas. Agaw buhay na nadala sa Cagayan de Oro Hospital ang isang babaeng guro na kinilalang si Ma'am Ivy Lou Gesta Tamulak na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang ulo matapos barilin ng kanyang asawa habang nasa gitna ng kanilang pag-aaway sa kanilang tahanan sa Purok 8, Barangay Mailag, Valencia, Bukidnon. Sa report mula sa Valencia PNP, hinostage pa ng tatay ang kanilang anak na lalaki dahilan na humingi na ng saklolo ang ginang sa barangay officials at sa PNP. Habang sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang lalaki, bigla na lamang umano nitong binaril ang kanyang asawa sa noo at tumagos ang bala sa ibabang kaliwang bahagi sa likod ng ulo ng biktima. Saka naman nagbaril sa kanyang sarili ang lalaki na pinaputok ang dalang baril sa kanyang ulo, sanhi ng daglian nitong kamatayan. Maagap namang binigyan ng first aid ang babaeng guro at nagkamalay, nakakausap at nakagalaw. Mula sa Valencia, Bukidnon, diretsyo na itong dinala patungong Cagayan de Oro City para sa agarang operasyon sa ulo. Sa inisyal na investigasyon ng Valencia City PNP, selos ang sanhi ng away ng mag-asawa na nauwi sa madugong trahedya habang nasa ligtas ng kalagayan ang dalawa nilang mga anak. Mula sa Valencia, Bukidnon, June de Makutak, RH19, nag-uulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5 na ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin alas 5 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas.
Sa ulo muli ng ating mga balita, kontrata sa supplier ng national ID cards. Tinerminate ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Investigasyon ikinasa ng Senado. Pagpapawalang sala naman kay dating Senadora Laila De Lima sa huling drug case, pinagtibay ng korte. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, dedma lang sa imbitasyon ng House Quad Committee. Pagbabakuna naman ng baboy kontra African Swine Fever sisimula na ngayong araw sa Batangas. At bomb threat sa Supreme Court nagdulot ng panic. Drill lang pala. Yan po ulo ng ating mga balita ngayong magandang umaga Pilipinas, huling araw ng Biyernes para sa buwang ito, August 30, 2024. Sa pangalan po muli ni Kuya Angel Palmones, inyo pong nakakasama hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Yuel Reyes. Ganda umaga, Pilipinas! Kasama na natin si Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Sir Dan, magandang umaga po. Magandang umaga po Sir Yuel at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Bahagyang humina ang epekto ng habagat sa ating bansa at nabawasan na rin yung mga area sa mga karanas ng pag-ulan. Asahan pa natin itong maulap na kalangitan at mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa bahagi ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at sa Palawan. Dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas naman tayo muli ng mainit at maalinsangang panahon. At dyan pa rin tsansa ng mga panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. At sa kalagayan na ating karagatan, wala ring gale warning na nakataas sa anumang baybay na ating kapuluan at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon na ating inaasahan sa malaking bahagi na ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulat. Maraming salamat po Sir Dan Villamil ng DOST Pag-asa. At maliwalas na panahon na ang ating maasahan ngayong araw dahil po sa pag-iral yan ng habagat nitong mga nakaraang araw. No? Huwag ho kayo magpapaniwala sa mga fake news na may magla-landfall daw na bagyo. Kaya ganyan kalakas yung pag-ulan. Tumutok lang kasi tayo sa DZRH para malaman ho natin yung pinakahuling balita ho sa kalagayan ng panahon at sa iba pang isyong pambayan. Maganda umaga, Pilipinas! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan sa oras na alas 5:04. Humarap na sa Land Transportation Office o LTO at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang driver ng pulang sasakyan na hindi huminto kahit sinampahan na ang hood ng kotse ng MMDA enforcer. Nagsorry ang driver sa kanyang ginawa lalo na sa Traffic Aid 1 na kinilalang si Alan Hari sa Diwa. Tiniyak din niyang haharapin ang posibleng parusa na naghihintay para sa kanya. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, bukod sa kakaharaping parusa ng driver dahil sa paglabag sa RA 4136 ng Land Transportation and Traffic Code, determinado rin silang kasuhan ito ng attempted homicide. Git ni Artes, posibleng ikamatay ng kanilang enforcer ang ginawa ng driver nang magtuloy-tuloy ito sa pagmamaneho kahit nakasampa sa hood ng sasakyan si Sadiwa. Batay sa report, nakabanggaan ng pulang sasakyan ang isang motorsiklo sa Taguig City pero nang lapitan ito ng isang traffic enforcer, iginiit ng driver ng kotse na nagmamadali siya at patungo sa airport. Dito na humarurot ang sasakyan kahit na sinampahan na ng enforcer at nagmaneho pa rin ng driver ng 500 metro o halos 1 kilometro hanggang sa Villamor Air Base kung saan bumaba sa pagkakasampa sa kotse ang enforcer nang papasok pa ito sa South Luzon Expressway. Nasabat naman ng pulisya ang mahigit sa 800,000 halaga ng shabu mula sa isang high-value drug trafficker sa Lucena City, Quezon. Mag-alas 11 ng gabi nang pagbentahan ng shabu ni alias Eduardo ang isang undercover na pulis sa barangay Delahican. Dito napusasan ng sospek at sabay na kumpiskahan ang 2 sachet at 2 plastic bag na naglalaman ng 40 gramo ng shabu na may tinatayang halaga na nasa 20,400 piso kada gramo. Iniimbestigahan na ngayon ng Quezon Police ang pinagmula ng droga na ibinenta ng sospek na kinilalang high-value individual sa local drug trade sa naturang lugar.
6 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, ikinabahala ni Senadora Amy Marcos ang paglala ng tensyon sa West Philippine Sea sa gitna ng agresyon ng China. Ayon sa Chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, nagsimula na ang harassment ng China sa panunutok ng military-grade laser at pagkanyo ng tubig sa mga tropa ng Pilipinas. Ngayon naman anya ay sunod-sunod na ang salpukan ng mga barko ng Pilipinas sa China kung saan may mga sasakyang dagat tayong nasira. Sabi ni Senadora Marcos, malinaw itong ipinakikita na tumaas ang tensyon at karahasan sa pinagtatalunang West Philippine Sea. Pero nanindigan ng presidential sister na masusolusyonan pa rin ito sa mapayapang usapan o dialogo sa pagitan ng mga opisyal ng Philippine at Chinese government. Idiniin din ni Senadora Marcos na makatutulong sa pagresolba sa agawan ng teritoryo kung hihimukin ng Pilipinas ang mga kapitbahay nitong bansa at iba pang claimant na makipagdialogo sa Beijing. Ginawa ng senadora ang pahayag kasunod ng pagtira ng China ng flares sa ilang eroplano ng Pilipinas at panibago nitong pagsalpok at pag-water cannon sa BRP Datu Sanday ng BFAR sa Escoda Shoal. Sa iba pang balita, personal na ininspeksyon ni Manila Mayor Hani Lacuna ang konstruksyon ng 6-story school building sa Emilio Jacinto Elementary School sa Tondo, Maynila. Sa isang binisita ng alkalde ang bawat silid at ang buong gusali na may elevator, social hall at open basketball court na magagamit ng mga estudyante sa kanilang physical education class. Pinturado na ang karamihan sa mga silid, halos ang kulang na lang ay ang mga kagabitan tulad ng mga upuan, teaching aids, mga lamesa at blackboard. Ayon kay Mayor Lacuna, 70% nang tapos ang proyekto pero pinatitiyak niya na hindi mamadaliin ang konstruksyon nito upang masiguro ang kalidad. Target matapos ang nasabing proyekto sa katapusan ng Nobyembre at inaasahan naman ng alkalde na magiging fully operational ito sa Pebrero ng susunod na taon. Walong minuto po makalipas ang alas 5 ng umaga, nasa lider at hindi sa pondo. Ito ang pinagkaiba ni dating Vice President Leni Robredo at Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Vice Presidential Spokesperson Barry Gutierrez, kasunod ito ng pahayag ni VP Sara para sa pagdinig ng Kamara na wala siyang ideya kung bakit hindi humirit ng mas mataas na pondo si Robredo para sa Office of the Vice President. Naniniwala si Gutierrez na mas maraming na-accomplish si dating Vice President Leni Robredo dahil sa pagiging maingat nito sa paggastos at sa suporta mula sa individual at pribadong sektor na kanyang nabigyang inspirasyon na hindi umasa ng pondo mula sa gobyerno. Samantala, abogado naman na sinasabing nagnotaryo ng counter affidavit ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kahit wala na siya sa Pilipinas ay maaring madisbar. Ating alamin ang buong detalye mula sa Senado ni RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Mabigat na parusang naghihintay sa abogadong nagsabi na siyang nagnotaryo sa counter affidavit ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kahit wala na siya sa Pilipinas. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, marami ng mga abogado ang nadisbar sa kalintulad na kasalanan. Sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice, inihayag ni Attorney Elmer Galicia na isang kanyang karelihiyon na nagngangalang Alan ang umano'y nakipag-ugnayan sa kanya upang magpanotaryo. Ngunit nang siya ay bumalik sa kanyang opisina noong gabi ng August 14, ay kasama umano nito si Mayor Alice na hindi na bumaba ng sasakyan at ito ang nagpanotaryo. Bagamat lumalabas sa mga records na July 18 pa ay nasa Kuala Lumpur, Malaysia na ang dating alkalde matapos tumakas noong unang bahagi ng Hulyo kasama ang dalawang kapatid. Sabi ni Gatchalian, paharapin nila si alias Alan upang malaman kung totoong ito ay tao at pakinggan ang kanyang kwento kung nagtutugma sa naunang testimonya ni Attorney Elmer Galicia. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Well, I think under the mga rules ng Supreme Court, pwede siya ma-disbar, no, sa pagsisinungaling. You will pursue? Hindi pa ngayon, no, kasi tuloy-tuloy pa yung aming investigation, no. At kaya nga imbitahin namin si Alan
para makita natin kung si Alan ay totoong tao at siya magbigay ng detalye. Paano niya nakilala si Go Huaping? No? Yan ang unang tanong siguro. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond Dadpaas. Sa iba pa nating mga balita, 3 Chinese nationals ang inaresto sa magkakahiwalay na lugar sa Pasay at Parañaque City matapos mahulihan ng ilegal na droga na nagkakahalaga ng higit 8 milyong piso. Ayon sa PNP Drug Enforcement Group o PDEG, nabisto ang ilegal na aktibidad ng mga ito dahil sa pagbibenta ng droga online. Kabilang sa dinakip ng mga otoridad ng 26 anyos na Chinese na nakipagtransaksyon sa mga undercover agent sa Pasay City. Nakuha sa kanya ang 7 milyong pisong halaga ng shabu habang nabisto rin na nagbebenta siya ng ketamine, kush at ecstasy. Nadiskubre rin sa operasyon ang mobile kitchen type na shabu laboratory na ginagamit ng sospek sa paggawa ng droga. Nadakip naman sa follow-up operation sa Parañaque City ang isang lalaki at isang babaeng Chinese matapos na pagbentahan ng 500,000 pesos o 500,000 pesos na halaga ng shabu ang undercover agent. 12 minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga. Babalikan po natin ang ilan pa sa mga balita at reports. Standby lang, Pilipinas ang oras, 5:12. Inyo pa rin pong nakakasama. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! This Umaga, Pilipinas! Hoy, nasaan man ho kayo ngayon? Ingat-ingat ho ha, lalo sa mga nagmamaneho, sa ating mga taxi driver, TNVS, mga kapwa motorista na pumapasok na sa trabaho ng ganitong oras at kung saan man po inyong mga lakad. Ingat-ingat po. Patay naman ang isang babaeng pasyente na nakakonfine sa emergency room ng pagamutan ng Dasmariñas Hospital sa Cavite matapos pagbabarilin ng 3 sospek. Sugutan naman ang ina ng pasyente at 2 iba pa sa nangyaring pamamaril dakong alas 3 Gs ng madaling araw. Kinilala ang biktima na si Cathy Timbang habang ang mga sospek naman ay sina Abdul Batua, Nedia Vasquez at Jericho Regino. Arestado na si Regino na umamin sa krimen. Habang patuloy pang inaalam ng mga pulis ang motibo sa pagpatay sa kay Timbang. Doon po ang unang pinaniniwalaan dito pinasok ng gunman yung ospital. Ayun pala ang suspect din ay si Jericho Regino na umamin din sa krimen. Ayun. 20 minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga, dating chairman ng barangay sa Bangged Abra at kanyang pamangkin critical din matapos naman pagbabarilin. RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Nakaratay pa rin sa Abra Provincial Hospital sa Bangged Abra ang isang dating barangay captain at pamangkin ito matapos silang tambangan at pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspects sa boundary ng San Antonio at Moding sa Bangged Abra bago mag-alas 8 kagabi. Nakilala ang mga biktima na si ex-Banyaco Barangay Captain Marcelo Balong Banayos at ang pamangkin nitong si Johnson Blanes na pawang nagtamo ng napakaraming tama ng bala sa iba't ibang bagay ng kanilang katawan. Ayon sa report ay galing ang magtuyin sa Bangged at pauwi na sana sa Barangay Banyacaw nang sila'y tambangan ng mga hindi pa nakilalang mga suspect. Hanggang sa ngayon ay wala pang pahayag ang Bangged PNP kung ano ang motibo sa naturang pamamaril. Si dating barangay captain Balong Banayos ay tao ng isang dating mayor sa Bangged at sa ngayon ang tumatayong team o focal point ng mga community projects ng naturang opisyal sa lalawigan ng Abra. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH41 Romy Gonzales.
Magkasunod naman na sumiklabang magkahiwalay na sunog sa residential areas sa Baseco Compound sa Maynila at Bagong Baryo sa Caloocan. Ayon sa Manila DRRMO, agad itinaas sa unang alarma ang sunog na nangyari malapit sa Atienza Elementary School dakong alas 11:14 ng umaga. Makalipas ang 2 minuto, itinaas na ito sa ikalawang alarma at nasa 14 na truck ng bumbero ang rumisponde sa insidente. Bago ito, pasado alas 10 ng umaga, sumiklab rin at umabot sa unang alarma ang isa ring sunog sa isang residential area sa Caloocan City. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa 2 insidente, pero patuloy pa rin ang investigasyon sa sanhi nito at lawak ng pinsala. 3 naman ang patay habang 7 ang nawawala matapos tumaob ang 2 bangka sa may karagatang sakop ng Romblon at Boracay patungo sanang Kaluya Island sa Antique Province. Ang naturang mga bangka nalulan ang nasa 20 pasahero na nagmula sa Boracay matapos magsibakasyon nitong long weekend. Lumalabas sa investigasyon na wala umanong permit ang 2 bangka para magsakay ng pasahero. Ayon sa Philippine Coast Guard, 10 individual lang ang nakaligtas matapos silang pataubi ng malakas na alon. Naiuwi na ang 3 bangkay habang patuloy ang search and rescue operations sa mga nawawala. Itinanghal naman bilang ikalawang most improved urbanized ang city ang San Juan City sa isinagawang 2024 Creative Cities and Municipalities Congress na layong bigyang pagkilala ang most competitive cities, municipalities at mga probinsya sa Pilipinas. Kabilang sa 5 kriteria na naging pamantayan sa pagpili ng infrastruktura, pagiging epektibo ng lokal na pamahalaan, economic dynamism at katatagan ng lungsod o munisipalidad. Naniniwala naman si San Juan City Mayor Francis Zamora, tanda ang natanggap na parangal ng lungsod ng commitment ng San Juan na ipatupad ang mga hakbang na mahalaga sa ikabubuti ng overall performance at competitiveness ng lungsod. 24 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga muli sa mga nakikinig po sa atin via DZRH Radio 666 kHz. Of course, sa mga nakatutok sa DZRH Television, kay Texter 1901, magandang umaga po sa Ronquillo family dyan sa Dinalupihan, Bataan. At si Texter 4772 naman, Engineer Josephine Francisco ng Kaap Tawi-Tawi, good morning. At kay good morning din kay Texter 9612 na nakatutok naman sa Moncada, Tarlac. Magandang umaga kay Robert Manialak ng Tarlac, good morning po. At sa lahat ng mga nakatutok sa atin via DZRH YouTube channel. Sa iba pa nating mga balita, diskumpiyado pa rin si Senator Sherwin Gatchalian sa mga impormasyon na inilalahad sa kanila ni Sheila Guo, kapatid o sinasabing kapatid ng na-dismiss na mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Paliwanag ni Gatchalian, tulad ni Alice Guo, nagpapanggap rin na si Sheila na inosente at may simpleng buhay lang. Una nang sinabi ni Sheila sa nagpapatuloy na investigasyon ng Senado na wala siyang alam at walang ginagawa dahil pagbuburda lang ang kanyang pinagkakaabalahan sa kanyang buhay. Pero ayon kay Gatchalian, hindi kapani-paniwala ang sinasabi ni Sheila dahil base sa mga dokumento na kanilang nakalap, mayroong 10 korporasyon na pag-aari ang pamilya Guo at 9 na negosyong ito ay tumatayong corporate secretary at finance officer at treasurer si Sheila. Mas naniniwala si Gatchalian na bihisan ang pamilya Guo sa bihasa ang pamilya Guo sa pagsisinungaling o mga professional liars. Samantala, bukas naman ng mga miyembro ng Quad Committee ng Kamara na gawing state witness o sa imbitasyon ng investigasyon ng Pogo si Cassandra Leong. Ayon kay Quadcom co-chair at Dangerous Drugs Panel Head Congressman Robert Ace Barbers, inalok din nila si Ong sa posibleng pagiging state witness. Pero pag-aaralan pa rin anya nila ang bigat na mga isinawalat itong impormasyon sa executive session. Gayunpaman, sinabi rin ni Barbers na sa tila may pag-aalangan o may pag-aalangan pa si Ong na magsalita.
Si Cassandra Leong, itinuturong incorporator ng Lucky South 99 na Pogo Hub sa Pampanga, ay kasama ng kapatid ni Alice Guo na si Sheila ng Madakipo sa Indonesia. Babalikan pa natin ng ilan pang mga balita at reports. Standby lang, ating pong oras, alas 5:27. Para sa mga suki, lato ng pabalik ng Pilipinas, ha? Huwag nating kalimutan yung paalala ho sa atin ni Dr. Helen Tan. Huwag na tayong magpasalubong na imported na tsokolate. Mas masarap, mas maganda ang gawang lokal. Tangerine chocolate po. Produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na po sila ng tangerine chocolate. Ang brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available po yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po na ang mga raw materials galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Sabi ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay gawang lokal but taste and looks global. RH! Para po naman sa mga kababayan natin naghahanap ng magandang investment opportunity, aba, eto na po. Yung pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Yan po yung mga proyekto ng West Chester Realty, yan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at Samira at saka yung Sibera Prestige. 20,000 pesos lamang ang all-in down payment, pwede ka nang maglipat bahay agad. After ng 7 days, pagkatapos po ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnay na po kayo sa 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555. Nasa loob po mismo ng township ang eskwelahan, ang simbahan, ang palengke, ang mga grocery store at higit sa lahat ang munisipyo. Kaya ka nakakita ng township na hindi mo na kinakailangang bumiyahe pa ng pagkalayo-layo para gawin ang iyong mga kinakailangang gawin sa araw-araw. At kung ngayon pa ho kayo bibili para matupad ang iyong pangarap na magkaroon ng sariling bahay, may chance pa kayong manalo ng bagong kotse. Bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo. Maganda umaga, Pilipinas! Ang ating Malacash stickering promo, magpadikit na. Kung gusto nyong kayo ang mag-uwi ng 1,000 piso, paunahan ito at magpadikit na ng stickering o ng DZRH sticker dyan sa Ninoy Aquino Stadium sa bahagi ng Leverisa Street sa Maynila. Ulitin ko lamang po ang ating Malacash stickering promo location dyan po sa Ninoy Aquino Stadium, Leverisa Street sa Maynila. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga rin avid listener natin, itong si Texter 7909, si Nanay Becky mula dyan sa Sorsogon City. Magandang umaga po. Dalawang baguhang tulak ng ilegal na droga sa Malabon nahuli sa bypass operation ngayong madaling araw. Sa detalye, RH23 Edwin Duque. Edwin. Joel, 2 katao itong baguhang paglalako sa illegal na droga ang nasukol ng Malabon Police sa ikinasang bypass operation ito lamang madaling araw sa P. Aquino Avenue sa Tonsoya, Malabon. Ayon kay Police Colonel J. Baybayan, nahulog sa kamay ng mga tauhan ito sina Arturo Abode alias Arthur, 61 years old ng Paradise Village at kasamang nahuli itong si Romnick Mangilanman, 34 years old ng Tulong Hernandez sa Katbon na Malabon. Nakuha sa dalawa ang 24.5 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 166,600 pesos. Nagpanggap na bibili ng illegal na droga ang nakaspilyang pulis. Nang pumayag ang dalawa at nang iabot ay agad na itong dinamba ng mga nakapalibot. Agad na dinamba itong dalawang suspect na hindi na ito nakapalag. Sinabi ng opisyal na wala pa sa talaan ng drug watch list ang dalawa at napagalamang baguhan pa lamang sa larangan ng pagbebenta ng illegal na droga. Ayon sa opisyal, hindi titigil ang kapulisan sa mga operasyon laban sa mga illegal na gawain upang maging tuloy-tuloy yung payapa itong lungsod ng Malabon. Naharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Section 511 in Republic Act 9165 of Dangerous Drug Act of 2002. Edwin Duque nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, RH23 Edwin Duque. Alas 5:37. Tiwala naman ng Department of Finance na makatutulong ang pagsasabatas sa Loss and Damage Fund upang makabuo ng gold standard para sa climate finance at tugunan ng climate change sa buong mundo. Bukod pa rito, naniniwala din si Finance Secretary Ralph Recto na makatutulong ang pagkakapili sa Pilipinas na maging host ng Loss and Damage Fund upang makakuha ng suporta mula sa mga mauunlad na bansa sa paglikha ng konkretong financial contributions. Ito'y para maiwasan, maibsan at matugunan ang mga pagkakalugi at pinsala na dulot ng climate change. Umakyat naman sa higit 6 na po ang bilang ng mga nasusugatang pulis dahil sa tensyon sa patuloy na pagtugis ng pambansang pulisya sa puganteng KOJC leader na si Apollo Kibuloy sa loob ng KOJC compound sa Davao City. Ayon kay Police Regional Office 11 spokesperson Major Catherine De La Rey, ilan sa mga natamong sugat ng mga pulis ay sa ulo, leeg, sugat at nose bridge, muka, paa, kamay at injury sa tuhod. Samantala, 29 namang KOJC members ang kinasuhan ng obstruction of justice, direct assault, resisting arrest, disobedience to agent in authorities at Public Assembly Act. Nasa kustodiya na ng Davao City Police ang mga ito at nakatakdang isa lang sa inquest proceedings. Opisyal namang miyembro na ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD si Pamplona Mayor Janice Degamo, ang misis ng pinaslang na si Negros Oriental Governor Roel Degamo. Ito'y matapos manumpa si Degamo kasama ang 11 alkalde at 12 iba pang lokal na opisyal at political aspirants sa Social Hall ng Office of the Speaker sa Kamara. Umaasa naman si House Speaker Martin Romualdez na sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga kasapi ng partido, may susulong ang agenda ng administrasyon tungo sa bagong Pilipinas. Aprobado naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang rehabilitasyon sa Lambingan Bridge sa Maynila at Guadalupe Bridge sa Makati na sisimulan sa Oktubre. Inanunsyo ni Marcos ang kanyang desisyon kasabay ng National Economic and Development Authority o NEDA board meeting sa Malacanang. Layunin ng pagsasaayos ng tulay na mapapatag ito sakaling yumanig ang hanggang magnitude 8 na lindol. Ulitin ko lamang po ang ating lokasyon ng mas malakas stickering promo dyan po sa Ninoy Aquino Stadium sa Adriatico Street. Sa Adriatico Street. Sa may Adriatico Street sa Maynila. Kaya sugod na. At baka kayo mag-uwi ng limpak-limpak na papremyo. Kinatigan naman ng Supreme Court bilang ground para sa annulment ang unjustified o hindi makatwirang matagal na hindi pag-uwi sa bahay ng isang asawa. Dito makinig ko yung yung mga mister o misis dyan na laging wala sa bahay ng kanilang asawa. Ito naman ay para doon sa mga hindi kayang paano ba? Hindi makatwiran yung kanilang pagliban ng matagal o hindi pag-uwi sa kanilang asawa. Ito may ruling ang Korte Suprema. Base sa record ng Korte, 1984 pa ikinasal ang dalawa at 4 po ang kanilang anak. Kaugnay ito sa inihaing annulment ng isang nagngangalang Leonora laban sa kanyang asawa na si Alfredo. Ayon po kay Leonora, sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, unti-unting nagbago ang pag-uugali ni Alfredo. Hindi na rin ito nagbigay ng suportang pinansyal sa kanilang pamilya at nambababae pa. Matapos ang 10 taon, naghiwalay ang dalawa at nagkaroon umano ng maraming babae si Alfredo. Talaga tong si Freddy. Dito na naghain ng petisyon para sa annulment si Leonora pero ibinasura ng Regional Trial Court at Court of Appeals. Dahil dito idinulog niya ang kaso sa Supreme Court at nagdesisyon ang korte na ipawalang bisa ang kasal nila dahil sa psychological incapacity, hindi pag-uwi sa bahay, infidelity at hindi pagtupad sa tungkulin ng isang asawa. Natuklasan din sa isinagawang psychological test kay Alfredo na mayroon itong narcissistic personality disorder. Kaya alam nyo na,
ground na ngayon ang para sa annulment. Ang hindi pag-uwi o hindi makatwirang matagal na hindi pag-uwi sa bahay. Kaya kung mabasura man, ito marami kasing nakabinbin na annulment cases sa sa Regional Trial Court pa lamang o sa RTC. Ang ginawa ni Leonora, inakyat sa Supreme Court ang kaso. At dito, kinatigan siya ng SC o Korte Suprema at na-annul yung kanilang kasal dahil sa psychological incapacity nung kanyang partner. Double isip-isip tayo bago unang-una isip-isip tayo bago mag-asawa. Hindi hindi dapat binamadali yan. Samantala, may winner na. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. RH6, Sherwin Alfaro, go, go, go! Yes, Joel, magandang umaga. At syempre, magandang umaga rin sa mga taxi driver dyan, mga driver na gusto magpadikit ng DZRH sticker. Dahil ito ng chance na manalo kayo ng 1,000 pesos grocery. At syempre, mga merchandise items ng DZRH gaya ng t-shirt at ng umbrella. Pero pinakaunang dumating sa may Rizal Stadium, dito nga sa may kabaan ng Adriatico Street. Si Kuya, pangalan niyo po? Arturo Season. Si Kuya Arturo. Kuya Arturo, pang ilang panalo mo na to sa stickering? Pangatlo na, biro mo yan, no? Ang dami na ng sticker, ha? Dahil, sino pa ba mong pinakikinggan tuwing umaga? Angelo Palmole. Yun. Angelo, siyempre. Good morning kay Joel Reyes. Ay, good morning po. Good morning, tatay. Naka-tune in ka. Eto, meron kang 1,000 pesos. Salamat, DZRH. At siyempre, meron ka rin grocery bag mula sa DZRH, umbrella at siyempre t-shirt ng DZRH. Okay, salamat DZRH. Salamat, Joel Reyes, Angelo Palmole. Batiin ko lang yung pamilya ko sa Bulacan. Yung asawa ko, si Marikilang, mga anak ko, mga kapatid ko. At saka yung mga kumpare ko dyan sa Balagtas, Bulacan. Kapatid ko na rin yung kahapon na hindi na sumali sa promo natin. Pero si Tatay Emelson Retotal ng Barangay de la Paz dyan sa Pasig City na araw-araw din nakatune in. At maraming salamat sa pakikinig palagi dito sa ating promo sa DZRH Mas Malakas promo. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH6, Sherwin Alfaro. At syempre sa iba pa nating antabayanan nyo po ang iba pang lokasyon ng ating Malakas stickering promo. Maganda umaga, Pilipinas! Pagtutulungan naman ng pamahalaan, mga kumpanya at manggagawa, mahalaga sa paglaban kontra MPOX ayon sa Trabaho Party List. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ngayong tumaas na naman ang mga kaso ng MPOX sa bansa, iginiit ang Trabaho Party List na mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan, mga kumpanya at mga manggagawa upang makontra ang pagkalat ng sakit. Ayon kay Attorney Filemona Ray L. Javier, tagapagsalita ng grupo, natuto na ang mga Pilipino sa mga dinanas nito noong pandemya ng COVID-19 kaya't hindi dapat maulit ang mga pagkakamali ng kahapon. Kamakailan lamang, inanunsyo ng Department of Health na tumaas na sa 5 ang mga aktibong kaso ng MPOX kaya't nanawagan ng Trabaho Party List sa agarang pagbaba ng mga protocol upang maprotektahan ang kalusugan ng mga Pilipinong naghahanap buhay. Ayon kay Attorney Javier, mahalaga ang pakikipag-ugnayan ng DOH at Department of Labor and Employment para ilatag ang mga dapat gawin at iwasan. Giit niya, dapat ding mag-activate ng mga internal protocol ang mga employer bilang mabilis na pagresponde sakaling magkaroon ng kaso ng MPOX sa kanilang opisina. Nirawagan si Attorney Javier sa mga manggagawa na agad kumonsulta sa medical professionals kung makaramdaman ng simptomas ng MPOX at manatiling nakatutok sa mga anunsyo ng DOH. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:46 ng umaga. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 45 pesos na kada kilong bigas dyan sa Maricaban Public Market sa Pasay. Aba, ubos na.
murang imported naman, unti-unti nang nararamdaman. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Yuel, wala nang mabibiling 45 pesos kada kilong bigas dito sa Maricaban Public Market sa lungsod ng Pasay. Ayon sa rice retailers na ating nakapanayam, mahigit isang buwan na silang tumigil magtinda dahil sa kawalan ng supply nito mula sa Dagupan. Sa ngayon ay 50 pesos ang pinakamurang local rice o yung regular milled rice dito sa pamilihan. Mabibili ang 50 kilo niyan sa 2,350 pesos hanggang 2,380 pesos. Pinakamahal naman sa local rice maging doon sa imported ay 60 pesos ang kada kilo ngayon. Pero unti-unti nang nararamdaman dito sa pamilihan yung murang imported na bigas. Mahigit isang buwan matapos ibaba sa 15% ang taripa. May mabibili ng 48 pesos kada kilong imported. Ngayon ang mga consumers, bumabaraw kasi yung presyo ng mga importer sa mahigit 2,200 pesos hanggang 2,300 pesos kada 25 kilo ng bigas mula sa 2,400 pesos noon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, sa iba pang balita, grupo naman ng mga doktor at health advocates na nagsusulong ng medical cannabis. Kumpiyansang maipapasa na ang paggamit ng marijuana bilang gamot. Si RH5 Val Gonzales sa detalye. Val. Kuya Yuel, ngayon pa lamang ay tinuturing ng tagumpay ng grupo ng mga doktor at iba pang mga health advocates ang Senate Bill 2573 o ang panukalang Cannabis Medicalization Act of the Philippines. Ito ay matapos ang pagtalakay ng mga senador ang pagsasaligal ng medical cannabis sa Pilipinas na sinusulong ni Senador Robin Hood Padilla at co-sponsored ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kumpiyansa si Dr. Richard Nixon Gomez, kilalang scientist at inventor na gumagawa ng mga alternative medicine na susunod nang may papasa sa Senadong panukala na una nang pumasa ang counterpart nitong batas sa Kongreso. Inawi rin ni Dr. Gomez ang pangamba ng marami na baka umantong sa pagkaabuso ang medical cannabis dahil mahigpit na ipatutupad ang pagkakaroon ng reseta mula sa cannabis-trained at certified na mga medical practitioner bago ito mapa sa kamay ng isang nangangailangang pasyente. O dito ani ay papayagan lamang gamitin ang gamot bilang isang capsule, oil at iba pang medical preparations at hindi ang direktang paggamit ng sariwa o pinatuyong halaman at bulaklak ng marijuana. Sa ilalim ng medical cannabis, magtatatag ang bansa ng Medical Cannabis Office na pangangasiwaan ng Department of Health, katuwang ang Dangerous Drugs Board o DDB, PIDEA, Department of Science and Technology at Department of Agriculture. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Magbalitang showbiz na po tayo. Kobe Paras at Kailin Alcantara. Ay bakit kaya hindi pa rin umaamin sa kanilang relasyon? Balitang hatid mula sa ating showbiz legend, Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Kitang-kita na, halatang-halata na at kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi nga nila pero wala pa rin pag-amin kina Kailin Alcantara at Kobe Paras kung sila na nga ba. Ang huling post kasi na pinagpiyasa ng netizens ay ang kuhang nakakandong si Kailin kay Kobe habang nagkakaraoke at nakunan ding hinalikan ni Kobe sa braso si Kailin. Pero nang na-corner si Kailin sa isang interview, ang sabi lang niya, what you see is what you get, at right daw niyang gawing pribado ang kung anumang mga personal niyang issue. Pero napag-alamang ilang beses nang nakakasama si Kailin ng pamilya ni Kobe at nabanggit na rin sa akin noon ni Benji Paras na nakakausap din niya si Kailin at mukhang welcome na welcome ito sa pamilya ni Kobe Paras. Maring hindi na lang nila inaamin sa publiko pero mas tahimik, mas pribado ang kanilang relasyon. Yun nga siguro ang gusto nilang dalawa. Dating na-link itong si Kobe sa anak ni Ina Raimundo at si Kailin naman ay naging boyfriend si Mavi Legaspi, ang anak ni na Carmina Villaruel at Soren Legaspi. Pero hindi maganda ang kanilang breakup at hindi pa rin nila ito pinag-uusap sa publiko hanggang ngayon. Ngayon ay tila happy na si Kailin sa piling ni Kobe pero
what you see is what you get na status lang daw muna sila. Deadma sa pangungulit kung officially ay magjowa na nga ba silang dalawa. Gorgie Rula po ng showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Yan na po mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong nakasama si Jewel Reyes. Kita-kita po muli tayo mamaya at alas 12 ng tanghali para sa MBC TV Network News. At bukas naman, Sabado, tanghali rin po para sa RH Balita sa Tanghali. Hanggang bukas, Pilipinas. Susunod na po ang 2x2 sa Tang ACS Balita. 2 minuto bago alas 6 ng umaga. EO Executive Optical.